Kumusta kaibigan? Ang kwento na ating itatampok ngayon ay ang movie na Jailbait. Ngunit bago natin ito simulan, ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Pakilike naman ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli maraming salamat kaibigan. Nagsimula ang kwento sa isang batang babae na nagngangalang Ana habang siya ay tumutugtog ng cello sa kanyang silid. Maya-maya pa ay pumasok ang kanyang stepfather sa kanyang silid at bigla siya nitong itinulak sa kama at pinagtangkaan niyang gawan ng masama si Ana. Sinubukan niya itong pigilan at itinulak ito palayo, ngunit pagkatapos ang kanyang stepfather ay tumama sa isang matalas na bagay na naging sanhi ng kamatayan nito. Si Ana ay inaresto at dinala sa korte. Doon ay ipinaliwanag niya sa hukom na ang kanyang ama ay sinusubukan siyang halayin at dahil doon ay itinulak niya ito palayo upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit ang kanyang ina ay nagsalita laban kay Ana at sinabi sa hukom na ang kanyang asawa ay isang mabuting tao. Kaya hinatulan ng hukom si Ana na makulong sa isang facility ng mga kabataang babae. Sa ibang eksena, ipinapakita si Frank, ang warden ng bilangguan, nagbigay ito ng paalala sa mga bagong pasok na bilanggo, at pagkatapos ng maikling briefing dinala si Ana sa kanyang selda kung saan nakilala niya si Jenny. Si Jenny ay hindi mahilig magsalita at nais niyang laging mag-isa ngunit nakaramdam siya ng pagkahumaling kay Ana at pinainit niya ang kanyang pusa sa pamamagitan ng pagtitig kay Ana habang ito ay natutulog. Kinabukasan, lahat ng mga bilanggo ay dinadala sa labas upang makalanghap ng sariwang hangin. Ang isa sa mga bilanggong babae na si Cody ay nilapitan at binalaan si Ana tungkol sa lahat ng problemang maaari niyang harapin sa loob ng bilangguhan kung mag-isa lamang siya dito. Kaya inalok niya si Ana na sumali sa kanyang grupo. Lumalabas na may dalawang grupo ng mga batang babae sa loob ng bilangguan, ang itim na grupo na pinamumunuan ni Kila, at ang puting grupo na pinamumunuan naman ni Cody. Ngunit tumanggi si Ana sa kanyang alok. Maya-maya ay muling nilapitan ni Cody si Ana para kumbinsihin siyang sumali sa kanilang grupo kapalit ng pagkakaibigan at proteksyon, ngunit sa pagkakataong ito ay kasama niya ang kanyang buong grupo para takutin si Ana. Ngunit tumanggi pa rin si Ana na sumama sa kanila at lumayo ito habang nakaramdam ng pang-iinsulto kay Cody. Sa ibang eksena, habang naglilinis si Ana biglang ipinasok siya sa isang silid kung saan inatake siya ng grupo ni Cody at binugbog. Dahil sa kanyang mga natamong sugat, si Ana ay dinala sa isang doktor para gamutin. Inirekomenda ng doktor kay Ana na lumapit kay Frank upang matulungan siyang hindi gambalahin ng ibang mga preso. Kaya pinuntahan ni Ana si Frank at sinabi sa kanya ang kanyang problema sa ibang mga preso. Ngunit bago iyon ay may gusto si Frank na kapalit para sa kanyang kaligtasan. Si Frank pala ay isang matandang mahilig na parang si Mang Kanor. Tumanggi naman si Ana sa nais ipagawa sa kanya ni Mang Kanor ni Frank. Balik sa selda, sinubukan ni Jenny na aliwin si Ana at pinuri niya ito tungkol sa kanyang kagandahan. At sa pagkakataong ito ay may nangyari sa dalawa, sila ay nagpalakpakan. Sa sumunod na araw, nagpasya na si Ana na sumali sa gang ni Cody para sa kanyang proteksyon. Gayunpaman, gusto ni Cody na patunayan ni Ana ang kanyang sarili kung siya ay nararapat sa gang o hindi. Kaya sinabi niya kay Ana na hamunin si Kila sa isang away. Sumang-ayon naman si Ana at dumiretso kay Kila at sinimulan ang pag-atake sa kanya. Habang si Cody ay ni-record ang buong laban sa kanyang kamera na nakatago. Pagkatapos ay ipinasok ni Frank si Ana sa solitary confinement ng hubot-hubad sa loob ng 48 oras bilang parusa. Binantaan ni Frank si Ana na kung hindi niya gagawin ang kanyang mga kagustuhan ay ikukulong niya ito sa Bartolina ng isang buong buwan. Dahil walang pagpipilian, ay ibinigay ni Ana ang gustong mangyari ni Frank. Dahil nagawa na ni Ana ang challenge ni Cody ay naging miyembro na siya ng gang nila. Bilang isang welcome party, pinahits ni Cody si Ana ng usok ng Baygon Katol. At dahil hindi mapigilan ni Cody ang sarili dahil sa kagandahan ni Ana ay nauwi na naman ang dalawa sa palakpakan. Isang araw, binisita si Ana ng kanyang ina, at sa kanilang pag-uusap ay sinisisi pa rin niya si Ana sa pagkamatay ng stepfather nito at ayaw niyang maniwala sa mga sinasabi ng kanyang anak.
Sa ibang eksena, habang nakikipag-hangout si Anna kasama ang kanyang bagong gang ay biglang inatake siya ni Killa. Ngunit sa pagkakataong ito si Anna ay may backup na, kaya siya ay lumaban dito. Pagkatapos ay ipinatawag ni Frank si Anna sa kanyang opisina at bine-blackmail siya nito gamit ang footage ng pakikipag-away niya kay Killa, at sinabi na maaari itong makaapekto sa kanyang sintensya at baka tumagal pa lalo ang kanyang pagkakakulong maliban na lamang kung syempre gagawin niya ang gusto ng matandang mahilig. Ginawa ni Anna ang kanyang mga gusto, kahit na ito'y napipilitan lamang. Bukod pa roon ay pinagamit pa siya ni Frank ng Baygon Katol. Pagkatapos ay galit na galit at naiinis ito sa kanyang sarili, at dahil dito ay nagawa niyang masampal si Jenny ngunit agad naman siyang humingi ng sorry sa babae. Habang sila'y nakapila, napansin ng isa sa mga gwardya ang sugat sa mukha ni Jenny kaya dinala niya si Anna kay Frank para maparusahan, dahil sa pananakit sa kapwa bilanggo, ngunit sa pagkakataong ito ay tumanggi na siyang makipagtservahan sa kanya. Pinipilit pa rin siya ni Frank na makipagtservahan sa kanya ngunit inaayawan na ito ni Anna, hanggang sa takutin siya ni Frank na ikukulong siya sa Bartolina ng mas matagal na panahon. Isang araw pumunta si Anna sa selda ni Cody at humingi ng mas maraming katol. Sa pagkakataong ito ay ipinahayag ni Cody ang kanyang pagmamahal kay Anna at sinabi sa kanya na nag-aalala siya para sa kanya ngunit nagalit si Anna sa sinabi nito at nagpa siya na umalis sa gang ni Cody. Habang naglalakad sa labas, nakita ni Anna ang ilang mga babae na nag-i-inject ng Dingvaxia. Si Anna ay sumama sa kanila at nagpa-inject ito ng Dingvaxia. Nakita ito ni Cody at nakaramdam siya ng sama ng loob kay Anna kaya't hinarap niya si Anna at sinabi na tumigil na siya ngunit sinuway siya ni Anna. Kaya opisyal na itiniwalag na siya ni Cody sa kanyang grupo at mag-isa na naman ngayon si Anna. Nagsimula siyang magdroga araw-araw na nakaapekto sa kanyang kalusugan at pag-iisip, habang mataas ang tama ni Anna ay inatake ni Anna si Killa ng mag-isa at binugbog siya. Pagkatapos ay ipinadala muli siya ni Frank sa Bartolina. Labis siyang nalulong sa droga at pagkalabas niya sa Bartolina ay sinubukan siyang pigilan ni Cody sa paggamit ng droga ngunit nabigo ito. Pagkatapos ay nagkaroon ng kaguluhan kung saan dumating ang mga prison guard para pigilan sila ngunit si Anna ay nagbanta na tatapusin ang kanyang buhay. Habang nagkakaroon ng negosasyon ay sinubukan niyang atakihin si Frank ngunit napigilan siya ng mga gwardya. Dahil sa ginawa niya ay ipinasok siyang muli sa Bartolina kung saan walang katol at Dingvaxia sa loob ng maraming araw. Nagsimulang magwala si Anna na parang baliw, kaya isang araw ay gumamit siya ng basag na piraso ng plato upang laslasin ang kanyang pulso at magpakamatay. Ngunit nakita siya ng gwardya sa tamang oras at agad na dinala sa pinakamalayong hospital. Nang magkaroon na ito ng malay ay nakita ni Anna ang iba pang mga pasyente na tulad niya na nawalan ng kontrol sa sarili dahil sa droga. Ang isa pa sa mga pasyente ay nawalan pa ng buhay dahil sa kanyang pagkalulong sa droga. Napagtanto ni Anna ang kanyang pagkakamali at nagpa siya na huminto na sa pagkakatol, at hiniling niya na makita ang kanyang ina. Matapos ang nilang araw, ang ina ni Anna ay dinalaw siya at ito ay nagsisisi sa pagpapakulong sa kanyang anak kahit na alam niya ang buong katotohanan. Kaya ipinangako niyang papalayain siya nito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos naganap na gumaling si Anna ay pumunta siya kay Frank upang makipag-usap at hilingin na ilayo siya sa mga hoodlum sa bilangguhan kapalit ng kahit anong gustong ipagawa niya. Gusto ni Frank na sumali si Anna sa isang talent show. Binigyan niya si Anna ng cello at hiniling na magsanay. Nang malaman ni Cody ang tungkol dito ay sinira niya ang mukha ni Anna sa pamamagitan ng pagsugat dito. Muli nadama ni Anna na pinagtaksilan siya ni Frank dahil hindi niya natupad ang kanyang pangako na hindi na siya gagalawin ng grupo ni Cody. Kaya nagpa siya si Anna na sabihin ang lahat sa doktor ngunit sa kasamaang palad si Frank ay pinapanood pala sila mula sa isa sa mga kamera. Kaya inutusan ni Frank ang isa sa mga bilanggo na patayin ang doktor upang hindi na ito makapagsalita pa. Dumating ang araw ng competition, sa talent show. Pinahanga ni Anna ang lahat sa kanyang talent sa pagtugtog niya ng cello. Pagkatapos ng palabas, sinabi ni Frank kay Anna na nag-schedule siya ng parole hearing para sa kanya kung saan ay maaari siyang mapalaya ng mas maaga, ngunit ito ay may kondisyon, at ito ay ang alam mo na.
Nang sabihin ni Ana kay Jenny ang tungkol sa parole hearing ay binalaan niya si Ana na huwag masyadong matuwa dahil maaaring nais lamang ni Frank na manipulahin siya. Isang araw, lumapit si Ana kay Cody at humingi ito ng tulong sa kanya para pabagsakin si Frank. Noong una ay hindi lubos maisip ni Cody kung paano niya ito gagawin, ngunit ipinaliwanag ni Ana kung paano, at sumang-ayon naman si Cody sa kanyang plano. Hiniling niya kay Cody na ibigay sa kanya ang kanyang camera para gamitin ito at mai-record niya ang kanilang pagtsuturbahan. Nagpasya si Ana na i-record ang di magandang bagay na ginagawa ni Frank sa kanya. Pagkatapos ay gagamitin niya ito sa araw ng parole hearing upang ilantad ang mga kahalayan ni Frank sa mga miyembro ng mga lupon. Sa araw ng parole hearing, napahanga ni Ana ang lahat ng miyembro ng lupon sa kanyang mga sagot at malapit niya na sanang makamit ang kanyang parole. Ngunit ipinagkanulo siya ni Frank at hiniling sa mga miyembro na tanggihan ang kanyang parole at sinabi nito na si Ana ay isang marahas na babae na madalas na nagdudulot ng gulo sa bilangguan. Gayunpaman si Ana ay may backup plan at ipinakita sa lahat ang video na kanyang nai-record. Napagtanto ni Frank na siya ay nagkamali at tinangka nitong agawin ang video ngunit huli na para sa kanya at pinaaresto siya ng mga opisyal ng pulisya. Tuwang-tuwa ang mga bilanggo nang makita nilang inaresto ng mga pulis si Mang Canor si Frank. Pagkatapos masaksihan ng mga miyembro ng parole board ang nangyari, nagpasya sila na bigyan ng parol si Ana sa araw ding yon. Sa wakas ay nakalaya na si Ana mula sa madilim na bilangguan at nagpaalam kay Jenny at Cody. Pagkatapos ng napakaraming pinagdaanan sa buhay, sa wakas ay nakakuha si Ana ng pagkakataong makatugtog ng cello sa harap ng maraming tao at matupad ang kanyang pangarap na maging isang profesional na artist. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.